laging may mas makaka-appreciate ng lalaki mo. Kailangan mo maging soft by default. Hindi ka attractive pag masyado ka masculine. Okay? You cannot compete with younger women, ladies. Especially pag nasa 30s ka na. Kami ang consumer ng kagandahan, hindi kapwa nyo kababaihan. Well, hey! What's up guys? It's your boy, Sulan Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So, dalawa ang kanyang tanong, guys. Ang tanong niya is, ano daw ba ang responsibility ng isang girlfriend sa isang relationship? At meron pa, kailan daw ba nagmamature ang babae? Guys, nagawa ko na ng content dyan kung kailan nagmamature ang babae. So, pwede nyong hanapin dyan. Kung sa mga hindi pa nakakapanood, maganda yan. Para at least malaman nyo kung kailan ba talaga magmamature ang isang babae. Ang ganda ng tanong ni sir eh. Ano daw ba ang responsibility ng isang babae sa relationship? I think yung mga karamihang babae hindi alam kung ano yung responsibility nila when it comes to relationship. Kasi like I said, di ba? Women are the extractor. Kung pwede nilang kuhanin lahat sa atin, hihigupin nila lahat yan. Kung ano yung mga meron ka na talagang redeeming qualities mo, kukuhanin nila yan. At they will keep on asking more. Ganyan ang mga kababaihan. Kung nagpo-provide ka ng something emotionally, mentally, pucha, they like that. Kaya nga, they are more attracted with older guy. Tandaan nyo, you cannot you cannot force attraction. Once na tinamaan ka talaga, once na naging attracted ka sa isang tao, regardless kung anong edad mo. Diba? Lahat naman tayo may preference di ba? May mga iba sa inyo gusto nyo ka edad nyo, or may iba sa inyo na talagang kahit 2 years old older man lang, o pwede na, may mga ganun, di ba? Pero sa aming mga lalaki, our biology is we are really hardwired to be attracted with younger women. Okay? Because yun nga, we are looking for something in a woman, di ba? And we cannot change that. We cannot rewire kung ano man yung nasa biology namin bilang lalaki. So since the beginning of time, we are attracted with the younger women. Okay? Especially with their prime. Yan. Why nga ba ganun? Kasi nga, yun yung time na talagang pag nasa prime ang isang babae, nandun yung masasabi natin na talagang umuusok sa kagandahan, umuusok sa kanyang kaseksihan, di ba? Kahit mga hindi nag-gym talaga makikita mo tight na tight ang kanilang katawan, pati muscles, di ba? Men are more on physical. That's why we are the number one consumer of beauty. Kaya mas na-appreciate natin ang kagandahan kumpara sa mga babae. Pag sinabi ng babae, no, I'm a 6, no, it's not. Kung lahat ng lalaki sasabihin 3 ka lang, then you're a 3, okay? Kami ang consumer ng kagandahan, hindi kapwa nyo kababaihan. Well, when it comes to women empowerment, of course, pag sinabi ng kaibigan mo na maganda ka. Ay girl, ang ganda mo kaya. Pero alam mo yun, kahit nasa mata nating mga lalaki, wait lang. Parang hindi naman, di ba? So dito ako nahihirapan guys mag-vlog. Kasi pag mabagal, parang feeling ko yung utak ko hindi rin tumatakbo. So hindi ba natin yung daan natin kasi mas maigli dito, it's only 16 kilometers. Doon sa dinadaanan ko is 19. So makakatipid tayo sa gas and also sa time. Pero kung mas traffic dito, doon pa rin ako sa 19 kilometers. Sa akin naman basta tuloy-tuloy, basta wala lang traffic. Okay, balik tayo. So yun, men are attracted with younger women and it's in our biology na hindi natin pwedeng palitan, di ba? But I'm not saying all, mostly guy. Kahit yung tatay mo, tanungin mo. So nandun din kasi yung yung pagiging fertility ng isang babae, pagiging docile. Tsaka tandaan nyo, ang lalaki, we don't want headache ng mga babae, we want peace, okay? Usually yung mga sumusunod na babae, yan yung mga younger women, diba? Nababother ako sa bag ko. Bubukas kasi minsan anak ng patay. Pag ang babae is still younger, of course, we are looking for someone na talagang alam namin na madaling ilid. Kasi men want peace, lagi nyo tatandaan yan. Tsaka at the end of the day, women also want to be with the guy na talagang alam nila na magiging safe sila, di ba? Alam mo naman ang mga babae, di ba, emotional. So they want someone na talagang makakaintindi sa kanila bilang babae, di ba? Meron tayong tinatawag na universal attraction. So kahit saan kang pumuntang bansa, iisa lang naman yung natin, the way how we feel something when it comes to attraction. Same thing lang yan. Nag-iiba lang yung culture kung paano mo pinapadama. Nag-iiba yung culture kung paano mo pinapakita. Pero it's all the same, di ba? Once na you are attracted with someone else, talagang makikita mo at mapifeel mo. Kaya nga kayo, di ba, na-appreciate nyo yung mga Korean novela. Iba yung culture nila pero na mas na-appreciate natin, di ba? Bilang Pilipino, tinatangkilik natin yan.
Ganun talaga when it comes to romance. Isa lang yung pinagmumulan, 'di ba? We are a human being na talagang we are hardwired. So yeah, that's a universal attraction na tinatawag o universal emotions, universal feelings. Ayan guys, kasi mayroong nagsabi sa atin, may mga nagko-comment, iba daw yung pag hindi ako sumisigaw. Guys, kasi ganito, just for entertainment kaya ako sumisigaw. Okay? Hindi yun dahil parang galit ako or may hugot ako, kasi may nakausap ako kanina, we talk about that, na parang humuhugot daw ako. Pero tandaan nyo guys, tingnan nyo kung sino yung mga pumapansin. Mostly women. Kasi iba talaga ang dating sa babae once you deliver something na alam mo yung pagalit or pasigaw, hindi nila iniisip kung ano yung message mo kahit na sumisigaw ka. Ang iniisip nila is, bakit ka sumisigaw? Na kahit maganda naman intention mo dun sa pagsigaw mo. Pero para sa akin, that's only for entertainment. Okay? So ganun ang babae guys. Kaya nga mahirap makipagtala sa isang babae pag sumisigaw ka. So sa ating mga lalaki, we understand pag sumisigaw tayo, di ba? Mas naiintindihan mo pag sinisigaw eh. Guys, learn how to control your emotions. So eto guys, nakikita nyo, ganito ako magsalita. So hindi na ako sumisigaw Anak ng... Kung meron kang tatayaan, dapat laging sarili mo. Okay? Magtiwala ka sa sarili mo, pero wag naman to the max na magiging delusional ka. Sa mga babae, alam ko hindi nyo alam kung anong papel nyo sa isang relasyon. Napakadali naming i-please. Kaya nga nagtataka ako, bakit hirap na hirap kayo na i-please ang isang lalaki? Kung tutusin, napakadali please ng lalaki. Maniwala kayo sa akin. Kung eto naman sa ating mga lalaki, wag nyo kasing sabihin na wag kang magsuot niyan. Hindi pwedeng ganun lang. You need to explain why. Diba? Ladies, eto naman kasi, para maliwanag sa inyo, stop sabotaging your relationship. Kung nakikita mo tong lalaki na to, in the future na magiging husband mo or magiging ina or magiging ama ng mga anak mo, then magpakatino ka, di ba? Tandaan mo, may biological clock ka. Pag hindi ka tumino, pwede kang iwanan yan, pwede kayo pagpalit sa mas bata. Everyday may nag-18, may nag-19, may nag-20, may nag-21. You cannot compete with younger women, ladies, especially pag nasa 30s ka na. Kaya nga mas bumaba ang sexual market value ng mga babae na nasa edad na at least 29 and up. Ngayon nga tingnan mo, di ba, midlife crisis nagsi-start na sa 35 years old. Midlife crisis yun 35 years old, puta, dati 40, ngayon 35. My God! Kaya ladies, stop believing with the social media, with the people that say na enjoy ka muna. It will backfire. Okay, sa'yo. Magugulat ka, oh my God, I'm old. Where's those guy na hinahabol ako dati? Wala na, may pamilya na. Masaya na sila sa buhay nila. Ikaw, you're still the same. You never change your mindset, di ba? Ayaw mo magbago, ayaw mo mag-adjust, di ba? Gusto mo ang mag-a-adjust lalaki, di ba? Hindi pwedeng ganun. Kung gusto mo na matinong relasyon, kailangan mo magsakripisyo. Tama na yung kaartehan mo. Tama na yung feeling mo na you are Miss Independent. Ladies, itigil nyo yan. Yung strong independent woman na yan. Lalo na pag nakita nyo na yung lalaking gusto nyo. Kailangan mo maging soft by default. Hindi ka attractive pag masyado ka masculine. Okay? Ang mga lalaki magpupurso sa'yo is yung mga lalaki na medyo below sa'yo. Diba? Or maybe kapantay mo. Or most of the time talagang below sa'yo. I mean to say, if you see yourself as a masculine woman, okay, that's your default, it's very hard to find a man na masculine din. Hindi kayo magkakasundo. Women are feminine. Guys, eto ladies, eto lang ang papel mo. Sumunod ka sa boyfriend mo. Okay? Pag nasa relasyon ka, dapat you need to sacrifice yung mga kaartehan mo. Yeah, pwede ka pa rin umarte. Pero kung alam mo mako-compromise yung relasyon mo, itigil mo, brad. Saka babae ka, nakipagrelasyon ka. So ibig sabihin, may alam ka na, may idea ka na. Pero kung nakapagrelasyon ka lang is just to extract resources sa lalaki, napaka-user mo naman. Diba? Kumbaga yung lalaki gagawin yung paraan niya o lahat ng paraan para maiambag sa relasyon nyo. Tapos gagamitin mo, too much yun. Tapos hindi ka pa lagi nag-open ng legs, too much talaga yun, di ba? Kung gusto mo ng transactional relationship, walang problema sa lalaki yan. Transactional ba gusto mo? Okay, walang problema. Well, kung ganun man, di wag ka maghanap ng may tsura. Kahit wala yung tsura, as long as may pera, jowain mo, pwede yun. That's transactional. Pero at the end of the day, kahit na mukhang transactional lang isang relasyon, pipiliin mo pa rin yung lalaki na talagang kahit papano, pasok sa standard mo at pasok sa mga sasabihin ng ibang tao. Let's be honest, most of you guys, especially women, are single and umabot ng 30 plus na single, it's because mahalaga sa inyo yung sasabihin ng ibang tao. Ang tanong, masaya ka ba?
ngayon dahil sa iniisip mo sa mga sasabihin ng ibang tao. Are you happy? Nakatulong ba sa'yo? Na ayokong gawain to kasi baka may masabi yung pamilya ko, lalo na yung mga kaibigan ko. Naku, yung mga kaibigan ko successful yung mga naging boyfriend. Ako, ayoko nitong guy na to kasi parang hindi pasok. Pero nakakapagbigay ng emotional needs mo. So kung gano'n ang mindset mo, lagi ka magiging mag-isa sa buhay. Let's be honest here. Alam mo sa sarili mo, kung di ka na ganun kaganda, dapat gumawa ka ng way para mas ma-attract mo ang isang lalaki. Napakadaling ma-attract ng isang lalaki at napakadaling ma-maintain or ma-retain ng isang lalaki sa isang relasyon. Most of guys never leave the relationship most of the time. Unless talagang binigyan mo siya ng hard time. Yun ang mga ng lalaki. Kung di ka nag-adjust, kung di mo nakita yung value niya, kung di mo siya nakikita as valuable person, talagang lalayo at lalayo yan. Laging may babaeng makaka-appreciate sa kanya. Maniwala ka sa lady. Ladies, para sa inyo to, laging may mas makaka-appreciate ng lalaki mo. Kaya stop, wag mo siya ipahiya sa harap ng kaibigan mo, wag mo siyang ipahiya sa harap ng maraming tao, especially sa mall. I think 3 days ago, nandun ako sa department store. Pucha, sinigawan siya ng girlfriend niya. Ano bang gusto mo? Andito na nga tayo, di ba? Wow, grabe. Pinagalitan siya, guys. Pucha, nakakahiya yun. Kasi it's a reflection of you. Pag nag-stay ka pa ron, na pagkatapos ka niya sigawan, na ang daming tumingin na tao, ang daming nakarinig, naku po. Kaya hindi nga karamihan alam ng babae kung anong papel nila sa isang relasyon. Yan ang mahirap. Kaya dapat, guys, una pa lang, nanliligaw pa lang tayo, dapat sinasabi nyo na sa kanila, this is what I want, okay? Ako ang magiging leader ng relasyon. Kung hindi mo man kayang sabihin, at least pakita mo sa kanya. Iparamdam mo sa kanya yung mga bagay na nagagawa niyang tama, at sabihin mo sa kanya yung mga bagay na pwedeng makompromise ang isang relasyon. Especially yung pagiging magkaroon ng kaibigan na lalaki, pakipag-text sa lalaki. Ano pa? Yung pagsusuot ng provocative clothes. Ano pa? Yung pag-gimmick linggo-linggo. Ano pa? Yung pagpo-post ng mga provocative, di ba? Women wants attention with men. Okay? Kaya nga Brad, kung ganyan pa rin ang girlfriend mo, iwanan mo na. You know why? Ibig sabihin, your attention is not really enough. Gets? Ibig sabihin, hindi siya ganun ka sexually attracted sa'yo or hindi ganun kataas ang interest niya sa'yo. Or pwedeng, okay lang, basta masabi lang may boyfriend ako. Just to feel safe. Okay? Pwedeng, yung mga kaibigan niya kasi may boyfriend na. Siya na lang wala. Ang dating is parang nagagamit yung oras mo at effort mo. Tandaan mo at the end of the day, yung mga post na sexy photos na yan, it reflects on you. And alam natin, bilang lalaki, we are not attracted with those kind of women when it comes to relationship, di ba? Pag ang lalaki nagkaroon ng girlfriend or nililigawan, hanggat maaari, we want to keep you. Because ayaw namin makompromise yung gusto namin mangyari sa ating dalawa. Kaya nga, huwag kayo magtaka kung bakit di namin kayo pinopost. Gets? Because we don't want to compromise the relationship. Nung araw ba, nagpo-post ba yung mga tatay at lola niya? Hindi naman, di ba? So sa babae naman, they're very proud to post you, di ba? Because they want to know the world na akin tong lalaki nito. He's mine. Kaya nga ang babae, gustong-gusto, pinopost tayo mga lalaki once na they are in a relationship or they are exclusively dating because they are very proud to have you in their life. Pero sa lalaki talaga, yun, we just want to keep you. So yun bro, ladies, napaka dali please ng kalalakihan, maniwala kayo sa akin. Kaya nga kung hindi mo ma-please ang boyfriend mo, at lagi kayo nag-aaway at hindi ka sumusunod sa kanya, ibig sabihin you have a problem. If you are still single at the age of 30 plus, then you need to do self-reflect. Okay? At sa mga lalaki naman, bro, kung until now never ka nagkaka-boyfriend, alam mo na kung anong problema mo. You don't have a game. You don't know how to make women interest. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.